Sa unang pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabay sabing itinatalaga niya ang sarili na designated survivor. Sa Amerika, yan po ang nagiging Pangulo pag may nangyari sa Pangulo at iba pang opisyal sa isang pagtitipon, pero may ganyan nga ba sa Pilipinas? Sa taunang State of the Nation address ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente, kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroroon ay maaari siya magsilbing pansamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng Designated Survivor Bill noong 2019 sa dating Senador Panfilo Lacson. Pero wala man sa batas. Sinabi ng isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, wala naman daw masama rito. Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala ang Pangulo at ang mga susunod sa line of succession na pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. The Vice President doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon eh. Kaya tama yung ginagawa niya na she will not stay there so that if something happens to them, mayroon pa tayong presidente. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw sila nakikitang banta sa paparating na SONA. Ang tingin ko personally, parang pabiro lang yun. Joke lang yun. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig magbiro eh. So, but of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? So far, wala naman kami naririnig na because of that, then we have to do additional security. Dagdag ni House Secretary General Velasco, ina-anticipate na nila ang lahat ng posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama ang Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali, ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi raw dadalo ang isang vice-presidente sa SONA ng Pangulo. President Wala ang hindi lang alam na absent eh. Nag-absent ang Vice President. Based on our records po, wala po. First time po yan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon at ilatag ang mga plano para sa hinaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihinga namin ang reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Not this one. The armed forces has expressed concern over the reported deployment of a Chinese naval carrier strike group in the Philippine Sea. The United States Naval Intelligence reported that China's Shandong carrier strike group is, quote, now operating in the Philippine Sea. Pulso ni Marco. Uy, musta, Chong? Musta kayo dyan? Mga repa, mga tol, idol! Musta kayo dyan? Naririnig kita kanina. Naririnig kita kanina. Parang mas mainit pa ang ulo mo sa akin, Chong eh. Mainit ang ulo ko, usok din ang bibig ko dito. Pero bagong lahat, ito na muna. Bago natin pag-usapan yung 20 million pesos na iyan. Bigger, better SONA nga daw. Big? Bigger, hindi big. Ay, sorry. Mas malaki pa. Bigger, better SONA. Yan ang inaasahan sa ikatlong State of the Nation address. Alright. Ng Pangulong Marcos Jr. Hindi biro at hindi basta-basta yung paghahanda sa SONA na iyan. Nandyan nga yung program and scenario planning. Yan. May room assignments pa yung mga yan. May medical updates, plenary preparations, security measures. Daming kailangan bantayan, hindi ba, ng mga mambabatas. Huwag natin isantabi yung traffic rerouting yan, maging ang media coverage.
Grabe ang preparasyon, kaya naman grabe rin ang gastos. Sabi nga nung isang tropa ko, nagiinuman kami kagabi nang mabalitaan namin ito. Sa gitna ng inuman, sabi nung isa, gastos lang yan. Ano bang mahihita ko dyan sa zona na iyan? Matutugunan ba niyan yung problema ko sa mahal na bigas? Yun ang sabi niya. Ano nga ba ang zona? At para saan nga ba ito, mga kapatid? Hindi nyo na itatanong, pero kung tinanong nyo na rin, ito na. Ang State of the Nation Address ay isang taunang event po na pinupuntahan ng mga importanteng personalidad sa ating gobyerno, sa ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. Pero sa aming mga ordinaryong manggagawa, ang tawag dyan, Grand Eyeball ng mga lider. At ang venue... Grand Eyeball. Grand Eyeball. Halos kumpleto sila doon Grand Eyeball yan ng mga lider. At ang venue, sa Batasang Pambansa. Kasama na po yan sa tradisyon ng ating gobyerno. Dyan ang nangyayari yung tinatawag na report ng Pangulo sa taong bayan sa kasalukuyang estado ng ating bansa. Excellent. Hindi ko sure kung excellent yung performance Parte nga yan ng constitutional obligation ni PBBM sa mga Pilipino. Diyan niya ihahayag ang kanyang vision para sa bansa sa pamamagitan ng kanyang priority bills. Pagkakaisa. Kumbaga, dahil present naman ang ating mga kagalang-galang na mga mambabatas, dyan sasabihin ng Pangulo ang kanyang marching orders na kailangan ito ang inyong gawing priority. Pero para sa akin mawalang galang na po. Yung lagi mo sinasabi, with all due respect. Dinig na dinig nyo yung hindi ba? Gusto ko magmura pero bawal. Pero para sa akin, ang SONA, yan ang araw para makarinig ulit ng mga pangako na mapapako na naman. Ito ang araw para makakita ng mga magagarbong gown at mga barong, mga kumikinang na alahas na suot ng ating mga kagalang-galang na halal ng bayan. Ginawa nilang fashion show at fashion runway ang Batasang Pambansa. Ganun? Abay, sa laki ng utang ng Pilipinas. Sa hirap ng buhay ngayon, napakinggan ko kanina yung inyong kausap, 65 na, naglalako pa ng paninda, hindi ba? Mismo. Ang daming nagugutom. Tumataas yung bilang ng walang trabaho, baka madagdagan pa. Dahil doon sa aumento, yung 35 na pesos na aumento kada araw, hirap na hirap kayong ibigay. Pagkatapos gagastos kayo ng kay mahal-mahal sa pagkain. Abay, ang galing Ito pa. Mga mag-aaral, daming tumigil ngayon Hindi na nag-aaral kasi hindi na kayang pag-aralin ng mga magulang. Dumiretso na magtrabaho kung may mahahanap na trabaho. Wag mong isang tabi yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Tsaka umiiyak pa rin ang mga magsasaka ngayon Liit pa rin ang kinikita nila. Andyan ang teacher, health worker. Hindi ba't hanggang ngayon underpaid pa rin? Pero sigurado ko ibibida ng Pangulo yung allowance ng health workers na marirelease na ngayong taon. Pasalamat kayo, may binigyan ng allowance. Yan ang mga ibibida niya. Isa yan sa mga ibibida niya. Pero sa panahon ngayon natin siya kunin. Na Pabida sa radyo sa ay po pwede. Tama. Pero ito, sa panahon ngayon na talaga namang ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Ngayon tayo gagastos itong 20 million pesos para sa pagkain ng higit 2,000 guests para dyan sa zona na iyan. Di ba pwedeng gawing simple na lamang yan at hindi magastos? Tsaka may technology na, hindi ba? Ba't di kayo mag-Zoom, Facebook, YouTube Live? Diyan ka na lang kaya sa Malacanang. Diyan mo ihatid ang current state ng bansa. Diyan mo ihayag ang mga plano mo para sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Magagastos pa ng 20 million. Pero, ang sabi naman ni Secgen Reginald Velasco, it's not too costly. Palibasa, hindi nila pera,
Kasama na raw kasi dyan ang breakfast, lunch, dinner, tsaka may snack pa. Abay, busog na busog sila, habang ang daming nagugutom. Kasama dyan ang lahat ng pagkain sa buong araw ng mga guests. Papakainin din syempre yung higit 100 security personnel na magbabantay at mahigit 2,000 Congress personnel. Maituturing nga daw na highest in history ang bilang ng mga dadalo sa paparating na SONA sa July 22 na baka wala si VP Sara. Kaya naman the more guests, the more chances of clapping. Wow. Siyempre, binibilang, di ba, ang palakpak dyan? Kada SONA, binibilang ilan ang standing ovation, ilan ang palakpakan. Pero more guests, more gastos. 20 million pesos sa pagkain pa lang, Repa. Wala pa yung gastos sa ibang bagay. Ang tanong, malaman kaya ng taong bayan ang kabuang gastos para dyan? Alam mo, Marco, makasabat lang ako kung mamarapatin mo. Ayoko sana, pero sige. Ituloy mo, sumabat ka na. Ayoko na, tampo na ako. Hindi, sige, ituloy mo, Repa. Ano yun? Alam ko naman masama din ang loob mo dito. Pareho tayo dito Kasi nagbabanggit ka ng figure eh. Oo, 20 million. Anong sinasabi ni Sec dyan na dami ng pakakainin dito? O yun nga, 2,000 guests, Okay. meron ding more than 100 security personnel at 2,000 to 3,000 Congress personnel. Dali nga, sige nga. Hindi po ba masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Okay. Sigurado ako yung security, pack lunch yun. Alright, sigurado ako, pack lunch yun. Tama? Okay. Baka pwede yung nilalako ni Lola Erlinda. Pwede, para makatulong sila kay Lola na naghihirap, hindi ba? Pero kung magmamathematics po tayo dito. O sige, mag-mathematics ka. Kung 2,000 sa 20 million, tignan magkano po bawat isang tao yon? 10,000. 10,000 pesos. Per person. Kung 2,000. Sa 20 million. Kung 3,000, magkano yun? 6,666. Per person. Alright? Sa 3,000. Pero mga kapatid, hindi po pakakainin doon po sa buffet table yung mga security, yung personnel na binabak. Hindi. Opo. As a matter of fact, baka kanya-kanya rin sila eh. Di ho ba? So dito po, tanong dito, mawalang galang lang, sa pakakainin nyo sa 20 million, sino-sinong kakain dito sa 20 million? Kasi kung 2,000 guests yan, sa 10,000 piso bawat isa, di kaya kayo lugi doon? Peace out! Ay, mali pala. Ay, Ikaw kasi pala naman yun. idol ko ito eh. Salamat naman Ang galing mo talaga sa math. Hindi Tama yung iyong computation. Pero pack meals, ang masasabi ko dito, pack na pack ang meal. Ay, matanong ko naman sa kanila, ba't di na lang kayo manood doon? At doon kayo magkainan sa mga bahay ninyo pag uwi. Di walang gasto sa 20 million, hindi ba? Hindi, mas pinaka napapanahon kung makita namin na nakakanya-kanya kayong baon. Tama na naman. Hindi, mas okay yung suggestion ko eh. Sana nag-YouTube live at Facebook live na lang talaga ang Pangulo. Walang gastos dyan sa catering. Tsaka pag nanood ka na naman dyan, ito ang designer ng gown. Yes. Ang ganire, Sigurado ang ganoon, ang Habang ganyan. nagugutom tayong lahat, Opo. magpapasyon show na naman sila sa Habang 22. hindi maintindihan itong ating mga nagmamaneho ng taxi ngayon, paano maka-boundary. Ay, sige, Waldas pa more. Pero ito, Sige, okay. ako ba'y pwede bang pumunta doon sa July 22? Hindi. At ako'y makikikain? Total na may ambag ako dyan. Hindi Abay, po. habang karamihan sa mga Pilipino ay struggling to survive sa bawat araw. Abay, ang masasabi ko lang, Repa, wow! Wow, man! Bagong Pilipinas pa more! Bueno mga kapatid, yan po ang pulso ni Marco